I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Ayan, hi everyone. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Nako guys although late itong upload ko na ito, pero kailangan ko i-upload, no? Kasi sinasabi nila kasi sa comment ko, no, walang nagagawa daw. Wala daw nagawa si Pangulong Marcos Jr., no? Nandoon lang daw sa Malacanang. Kasi mga kababayan, sabi kasi ni Sara, hindi daw siya magaling na pangulo. Tapos ang ginawa naman itong mga alipores niya, yung mga didilis, sinundan. Kinagat nila, inisyu nila, ginawa nilang big deal sa social media. Wala talaga daw nagawa ang pangulo. As in, talagang wala. According to Sara Duterte yan, na wala daw ginawa ang pangulo, hindi daw siya magaling na pangulo ng Pilipinas. So ibig sabihin, siya lang ang magaling sa kabila ng mga issue, na lalo na po yung 112 million plus na pera ng taong bayan, na dapat kailangan niya isumite sa House Committee ang mga ebidensya, yung mga resibo kung saan napunta, dahil kung hindi, flounder ang ikakaso sa kanya ng House of Representatives. Alam nyo yan dahil in-upload ko ang video na yan. Ngayon, sabi po ni yung political analyst Ronald Llamas, sabi niya, bago po kayo magsabi na hindi magaling si Pangulong Marcos Jr., di ba? Siguraduhin daw ni Sara Duterte na mas magaling siya. Di ba? Alam nyo guys, kasi si Digong at saka si Pangulong Marcos Jr., pag ikumpara nyo, ang layo. Real talk po tayo. Doon sa mga DDS, siyempre pinakamagaling sa kanila si Digong, pero tingnan nyo naman, kumpara nyo ang war on drugs, di ba? Tingnan nyo yung war on drugs ni Digong, ilan ang namatay? 30,000 plus. Mayroon pa yun, hindi pa naka-record, di ba? Biro nyo yun. Ang sinasabi ni Digong to protect my country. Ay sus, ang daming pangulo na nagdaan. Alam nyo, maraming droga, talamak talaga yan. Pero it doesn't mean yung mga drug user na yun at mga drug lord na yun na gumagamit, patayin mo na lang ng basta-basta. Guys, mayroon tayong batas sa Pilipinas, sa mundo. Kaya nga may batas na binigay sa atin ng Diyos, hulihin at ikulong. Di ba? Kaya nga mayroon tayong kulungan, mayroon tayong batas para ikulong sila. Kasi ang mga yan, may chance pang magbago. According to their sentence, 40 years, 25 years, life for imprison. Doon na sila matsugi. Di ba? Hindi yung kikitilin mo ang buhay nila unless, lagi kong sinasabi, kung manlaban. Yun lang po yun. Siyempre, self-defense yun Pero mga kababayan, lagi natin tandaan, bakit ito napaka-brutal yung war on drugs ni Digong? Hindi mo na kailangan ang pumatay ng tao, hulihin mo. Kaya yung mga ibang pulis nagiging abusado. Tapos, kung ikumpara mo ang war on drug ni Pangulong Marcos Jr., my goodness, very good, very good, very good. Very well organized yung kanyang pamumuno. Walang namamatay sa war on drugs. Pero guys, wag kayo sumikip ang kulungan. Bakit? Ang daming nahuli. Hindi lang po yun. Aba guys, tingnan nyo naman ang report ng mga Ninoy Aquino, BOC, sa mga port, billion, milyon, bilyones ang nahuhuli ng mga illegal na droga, mga banyaga pa galing sa iba't ibang bansa. Di ba ang tindi? At mga plantation dyan sa Kalinga, Apayao na nahuli. Ngayon sinusunog na ng mga kapulisan. Ang dami. Kung gusto nyo mag-research para po malaman nyo ang katotohanan. Alam nyo ba? Yan si Pangulong Marcos Jr. May pusong mamon po yan. Ayaw niya na talagang
sundin yung yapak ng war on drugs ni Digong, no? Magkaiba ang level ng pamumuno ng bawat pangulo ng Pilipinas. Yan po ang lagi nyong tandaan. Para kumpleto detalyado, guys, no, panoorin nyo po ito. At courtesy po ng RTBN and News 5. Siyempre, paki-likes na lang po. At don't forget to likes para lagi kayong update sa aking mga videos. Okay? Follow nyo ako. Eto na. Halos 2,000 magsasaka ang nabigyan ng titulo at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa Panay Island. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang awarding ng halos 2,700 na ektaryang lupain sa mga benepisyaryo sa Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Laking ginhawa raw ito para sa 75 anyos na magsasakang si Mang Dioscoro na higit 2 dekadang naghintay bago nagkaroon ng sariling titulo. Balik-balik kami sa DAR para mabigyan kami ng karapatan. Kasi kang 2,000 pa binigay sa amin yung clue. Masayang-masaya kami dahil nasa amin na yung namin, yung titulo. Bukod sa karapatan sa sariling lupain, hindi na rin daw kailangang magbayad ng utang o buwis ng mga magsasaka. Kabilang na riyan ang amortisasyon at estate tax alinsunod sa New Agrarian Emancipation Law nitong 2023. Ang mas mahalaga rito ay ang pagbabago sa buhay ng halos 2,000 magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon na palaki ng palaki ang utang, hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa. Lahat po ng utang na yan, bura na, hindi nyo niya kailangan alalahanin. Pinangunahan din ni PBBM ang pamimigay ng 51 patient transport vehicles sa lungsod ng Pasig sa Iloilo. Nakatanggap ng tigi-isang ambulansya ang ilang lungsod at bayan sa Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Higit 400 ambulansya na raw ang naipamahagi ng gobyerno sa local governments sa labas ng Metro Manila simula Hunyo 2022. These vehicles will ensure that help will arrive without delay. Whether it is transporting patients from flooded areas during a storm, delivering medical supplies, at the end of the day, true public service is not just about showing up. It's about getting there on time, every time. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. As of October, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. So guys, akala ko ba weak leader? O, di ba? Sabi ni Sara Duterte, hindi daw siya magaling na pangulo. Sa mga pangulo na nagdaan, mula kay Cory Aquino hanggang kay Digong, narinig nyo ba ang isang pangulo nagbayad ng utang? Wala. Sa panahon lang po yan ni Pangulong Marcos Jr. Yan bang weak leader? Di hamak naman mas magaling sa mamuno kaysa kay Digong. Wala si Digong sa level ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Sa diskarte, maparaan, masipag, lalo na po yung naghikayat ng mga foreign investor para mag-invest sa Pilipinas. Si Pangulong Marcos lang yun, mga kababayan. So yun guys, salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Si PBBM lang talaga ang malakas.